Hindi kailangan mga kababayan yung mga matatalim na salita. Ang kailangan po, malumanay na mga pananalita. Hindi kailangan ang argumento, mga kababayan. Sabi nga mga kababayan sa kasabihan, words uttered with kindness convince better than good arguments uttered with arrogant petulance. Ganun po, nakumbinsi agad kasi tayo ay nakikiusap ng mahinahon, mga kababayan. Diba, pinagbigyan agad-agad mga kababayan yung pakiusap ng ating Department of Foreign Affairs Secretary. So mabuhay si Secretary Lazaro. Yan ang tunay na diplomat. Hindi yung secretary noon ni Digong nagmumura. Ito po mga kababayan, luto-luto po kami ngayon. No? Tingnan ninyo po yung ninuluto ng aming brother in Christ. Si Future Dr. Tim Cañete, nagluluto po dito sa amin. No? Ito po mga kababayan, para iba naman, nasobrahan kami sa karne. Pero may karne pa rin ito. Bihon, gulay, yan o. Kasi sabi ni Kuya, napakasarap daw nitong Future Dr. Tim Cañete magluto. Titestingin namin ngayon. Diba? Ito po. Ayun. Ayan. Ito na siya. Mga kababayan. Ang mga sangkap, simple lang po ito. Karning baboy, ginigisa na po mga kababayan sa sibuyas at bawang. Ayan. Tapos carrots. Ganyan pala yung pagluto. Kami basta lang magluto kasi hindi man kami marunong masyado magluto. Basta ang linuto lang, okay na. Pero itong si Future Dr. Tim Cañete, our brother in Christ, mga kababayan, iba kung magluto, talagang napakadinamnam. Kaya titikman natin ang kanyang luto ngayon. O di ba? Tingnan ninyo. Napakabango. Napakabango mga kababayan, May mga sangkap kasi na hindi kami pamilyar. Kami kasi pamilyar, kumain lang. Yun magmumukbang kami ngayon na Good Friday. Sa aming mga believers, mga kababayan, di ba? Sa yung mga tradisyon ng tao, bawal yung karne. Hindi, walang bawal sa amin na karne. Sa Bible kasi mga kababayan, sa mga believers, yung karne po, hindi man yan bawal sa amin mga kababayan. So, nasulat siya mga kababayan sa 1 Timothy. Kapangalan mo pala to, Tim? Ito si Brother Tim talaga, pinangalan siya kay Timothy. Kaya Timothy. Yung kakambal mo, Titus, ano? Yes. Titus yung kakambal niya. Kambal ito, si Future Doctor. Siya si Timothy. Tim. Sa unang sulat mga kababayan kay Timothy ni San Pablo, 1 Timothy verse 4, chapter 4 verse 3 to 5, ibasahin ko po sa inyo. For forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good and nothing is to be rejected. Yung pagbabawal po sa pagkain. Basta yung pagkain mga kababayan, tinanggap natin ng may pagpapasalamat. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, and if it is received with thanksgiving, ng may pagpapasalamat. For it is made holy by the word of God,
in prayer. Ganon ang turo, mga kababayan, ng Bible. Kaya wala kaming pag-abstain sa meat. Sa ibang faith, bawal ang kumain ng bawalan niya yung karne. Ibigay ninyo sa amin, lutuin namin ngayon. Yan ang niluluto namin ngayon, meat, mga kababayan. Kahit na Good Friday, yung ngayong araw na to. Pero bihon, bihon, tapos gulay, mga kababayan. Ang daming fruits dito sa amin, no? Si Mrs. kasi po, tapos may sili. Bicolano mahilig sa sili, mga kababayan. Di ba? Magmumukbang kami ngayon. Kasi titikman namin, naikwento kasi ni Kuya na itong si Brother Ting, napakasarap magluto. Manang-mana sa nanay niya. Yung nanay niya kasi, kahit yung tinatawag na inunon, iwan ko kung familiar kayo sa inunon. Inunon, yung luto lang ng isda na tinutubigan lang at maraming kamatis at sibuyas, bawang, kung ano-ano pa. Pag nag-unon yung nanay niya, sister in Christ namin din, mga kababayan. Napakasarap. Kakaiba. May ikwan sila. Gifted sila sa pagluluto. Nang tumawag doon sa gym si Mrs., nandun pala itong in-invite namin dito sa bahay para magluto. O, ito na ngayon. Tingnan natin kung ayos na. Yay! Yan, itsura pa lang po. Parang napakasarap na, oh. O, di ba? Mga kababayan, oh. Luto na yan, ano? I-half cook po muna natin para maluto po natin sa bihon. Half cook. Aalisin mo muna yan. Ay ako, diretso na. Kaya pala hindi masarap. So, aalisin mo muna siya sa kawali. Tapos, sunod, gigisahin yung... Ay, i-prepare po yung beef. Ipiprepare. Mali pala yung proseso namin, mga kababayan. Kaya, hindi masyadong masarap. Pero okay na din. Importante. Ginigisa muna pala ito. Yung sahog, ang tawag diyan, sahog. Ayan, mga kababayan, nagsahog muna, niluluto. Tapos, afterwards, anong ginamit mong, mantika? Hindi po. Bale, yung pork po kasi may sarili siyang mantika. May sariling mantika. Para reduce na yung dinalagay natin ng oil sa dish natin. Magdagdag ng mantika. Yung sariling mantika. Kaya palang sarap, sariling mantika yung nagigisa niyan. Ganon. Kala ko, nang gumamit kang mantika. Ganon pala yung technique. Mantika mismo ng nung karning baboy. Kaya masarap na masarap, mga kababayan. Ngayon matitikman natin. Malapit na. Bihon naman po. At dapat maraming ricado. O di ba? Yan ricado, prepare namin. Tapos beans, mga kababayan. O ito na siya. Ayan, ang sarap-sarap yan, itsura pa lang ng sahog. Ito po yung sahog ng bihon. Ngayon, matitikman natin mamaya. Hello, Kuya. Ayan, si Kuya, di ba? Siya yung nagdala dito kaya, kasi aros magkakababata sila. Medyo older lang si Kuya ng ilang taon. 6 years. 6 years. 6 years na older si Kuya, mga kababayan. 8 years. 8 years pala, mga kababayan na older. Ito si Doc Tim, future doctor po, mga kababayan. Bata pa, kakilala na namin. Mga maliliit pa sila siguro, mga anong taon sila. Elementary pa. Basta't ganon. Sarap! Tapos pati tubig po, mga kababayan, yung tama lang. Ito na siya. Tubig lang siya, walang mantika. Ano yan? Yung dating mantika naman. Yung dating mantika siya. Ano yan na binili mo? Oyster sauce. Kaya pala malinam na may oyster sauce.
Yun ang sikreto. Ito ang hindi namin ginagawa, mga kababayan. Yan si Tim, brother in Christ, Tim Cañete. Gwapo po, mga kababayan, young doctor. Pero mahilig po mahilig magluto. Ini-stir niya, mga kababayan, yung oyster para matuto tayo magluto. So ako, binabantayan ko si Tim kasi iba siyang magluto. Gagayahin namin ni Mrs. para masarap na masarap yung aming pagkain. Tinikman ko yung sahog. Sahog pa lang po. Ulam na. Wala siya. Nating alam mo. Ito, So, Norq. sahog. Anyway, yan o. It's okay. Ang sarap na. Ayan mo na. Grabe po, masarap. Hindi pa kumpleto May kulang pang sahog. Kukumplituhin mga kababayan para espesyal yung aming ulam. Ang ulam namin bihon. Bihon espesyal ngayon pong Biyernes Santo, mga kababayan. O di ba? Habang nagluluto, kain kami ng guwaba. Mapakalaking guwaba. Tanim ako nito sa bundok para may sarili kaming kaming tanim. Magtatanim pa lang. Ito, pinapakuluan na po. Kailangan ng Knorr cubes na masarap, pampasarap. Pero yung sahog, napakasarap na po. Ibig sabihin, lalo siyang sasarap. Dagdagan natin ng Knorr cubes, mga kababayan. Ito na siya yung bihon. O, di ba? Luto-luto kami ngayon. Mukbang. Tapos may karne kami rito. Minamarinate muna. Para masarap na masarap, mga kababayan. Masarap na masarap yung aming ulam ngayon. Di ba? So dapat pati yung dami ng tubig tama lang. Gano'n ang pagluto. Ito na po, nakasalang na. Inilin mo kami bagang pork. In-order ko pa ang fish kay Phil Perez, December. Yan na po. Yan. Bihon. So kalahati lang po yung bihon kasi masyadong madami. Marami siya. Baka hindi magkasya doon sa kawali. Ito na siya, mga kababayan. Di ba? Yung apoy niya. Tama-tama lang yung apoy. Pati yung amount ng tubig. Dapat tama din. Ganon. Mamaya, tingnan natin. At tikman natin, mga kababayan, kung gaano kasarap ang luto ng isang future doctor. Diba? Sabay-sabay na po. Ito, kanin. Yung pagluto. Kasi ako kahit may bihon, gusto ko may kanin pa rin, mga kababayan. Hindi ako mabusog pag walang kanin. Kaya sabay-sabay na yung luto. Tatlo naman yung burner nito stove namin para pwede sabay-sabay. Para madali na lang. Ayos. Tingnan ninyo. Patuyo na yung dapat tama lang talaga yung tubig. Tapos mamaya, popula-pula din siya. Siyempre yung tauyo, dadagdagan yung tauyo. Toyo pala, toyo. Tawag sa amin kasi tauyo. Sa Bicol po, tauyo. Yung soy sauce. Ito na. Ayan. Sinabay na yung sahog. Di ba? Yung sahog pa lang po, mga kababayan, napakasarap na. Ulam na siya. Dagdagan pa ng bihon. Kaya pala siya pupula. Kanina medyo malungsi. Medyo malungsi, maputla. Medyo maputla kanina, pero ngayon, ayan tamang-tama na yung kulay po. Yan ang yan ang bihon. Mga kababayan, lutong doktor.
doktor na chef. Napakasarap. Sa itsura pa lang po, oh. Ayan, tikman natin mamaya. Linuluto lang. Kasi kanina, dapat pala yung sahog, half-cook daw. Half-cook siya muna. Kasi siyempre, isasama pa siya dyan. Di ba? Mga kababayan, pwede na to pangbenta namin ito. Pwede na to sa restaurant. Di ba? Mga kababayan, negosyo ka niya, Mr. Maravillas Restaurant. Tingnan natin kung kaya. Di ba? May masarap pala magluto niya. May masarap kaming tagaluto ngayon dito. Ako yung masarap. Ay, si Doc daw ang masarap. Kaya masarap na masarap ito, gano? O, tingnan ninyo. Sarap-sarap po. Yung mami niya kasi, mga kababayan, napakasarap. Si Sister Tate. Teacher siya. Napakasarap niyang magluto. Namana ng anak, siyempre, mana-mana lang yan. Yung pahilig sa pagluto. Ganon talaga, mana-mana. Kami naman po, wala man sa amin mahilig magluto. Kuya. O si Kuya pala, kasi chef siya. Mga kababayan, si Kuya. Nag-aral siya ng culinary. Culinary arts. Kaya, gumagawa siya noon, sa totoo lang, gumagawa siya noon ng napakasarap na, ano nga yan, Kuya? Mga cakes, hindi masyado matamis. Nagbibinta kami ng cakes noon. Si Kuya nagluluto. Bago siya nag-abroad, nagpumunta sa Saudi. Nagluluto siya. Nag-aral ng culinary kasi food tech graduate pa siya. Food technology talaga. Mahilig kumain. Siyempre dapat mahilig kang magluto. O ito na, tikman na natin. Inamoy na ni Tim. Ang init. Masarap. Luto na, mga kababayan. Ayan. Nakita ninyo itong bihon. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Napakahaba niyan. Pwede na. Kung sa askad. Sa ano? Askad. Askad siya sa asin nga. Sa timpla. Sa templa. Sa akin, okay na. Det lang. Sige na, dagdagan mo lang. Sa akin, okay na. Ito, mga kababayan, O, di ba? Sarap. Ang haba, Di ba? Grabe naman na Mr. Maravillas pag kumain ka. Tama. Sila, okay lang sa kanila, walang kanin. Pero ako, kailangan ko pa rin ng kanin. Pero kung ito na yung tanghalian, pwede na. Napakasarap na. Ang sarap po. Dinagdagan ni Tim ng timpla. Sa kanya kasi, gusto niya. Malasang malasa. So yan na halo. Oyster sauce yun, oyster sauce. Dinagdagan niya ng oyster sauce. Mga kababayan. Lalong sasarap yung sahog. Ayan siya. So kailangan, ganyan siya. Yung ubas lang siya. Ubas? Hindi masyado matubig. Tama-tama lang. Yun ang bihon. That's it, mga kababayan. Simula na kaming kakain. Kainan na, mga kababayan. That's our short video ngayon, si Dante Maravillas. Bye-bye po. Mukbang na po. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung napakagandang balita, mga kababayan. Maganda talagang dinadaan sa usapan lang. We are now assured, mga kababayan, of a safe passage sa Strait of Hormuz. Ito yung napakagandang intervention na ginawa ng ating gobyerno. So we are assured now ng tuloy-tuloy na supply ng petroleum dito sa ating bansa. No need to panic, mga kababayan. Abang yung mga European countries nag-uusap pa lang
kung paano bubuksan, mga kababayan, ang Strait of Hormuz kasi sabi ni US President Donald Trump, bala din niya kayo sa buhay ninyo. Ayaw kayong tumulong. O ngayon, nag-uusap-usap sila. O yan o, sabi dito sa report ng DCRH, Britain says 40 countries discuss reopening of Strait of Hormuz after Iran blockade. O sila, binablock sila mga kababayan. Pero tayo is allowed passage. Tinawagan po ni DFA Secretary Lazaro. I-share po ninyo itong ating video. I-viral po ninyo para yung mga fake news na pinapakalat ay malabanan po natin. Good news dapat ang kumalat. Yan o. Phone call, sabi dito. Republic of the Philippines in Islamic Republic of Iran. Department of Foreign Affairs. Sabi dito sa balita, mga kababayan, just in, Iran assures the Philippines that it will allow Philippine-bound and Philippine flag ships to pass through the Strait of Hormuz according to the Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. During the call, the Iranian Foreign Minister assured the Secretary that Iran will allow the safe passage, the safe, unhindered, and expeditious passage through the Strait of Hormuz of Philippine flag vessels, energy sources, and all Filipino seafarers. This positive development is vital for the Philippines as it will not only ensure the safety of Filipino seafarers operating in the area but will also help ensure energy security for the country. Ayan yung ating mga seafarers. Through Hormuz, the line that keeps the Philippine running. Tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Magaling po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Kasi po yung ating Pangulong Bongbong hindi nang aaway. Hindi kailangan magmura mga kababayan. Dinadaan po sa diplomacy. Di ba po? Yan ang leader. So ito yung report ng Daily Tribune. Safe passage secured. Ito yung nilabas na statement ng Department of Foreign Affairs. Basahin ko sa inyo mga kababayan. Napakagandang development ng balita. Foreign Affairs Secretary Lazaro spoke with Iranian Foreign Minister Araghchi on safe passage in the Strait of Hormuz. Kahapon ito, April 2, 2026. Sabi dito, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro had a very productive phone conversation today, kahapon, with the Iranian Foreign Minister, His Excellency Syed Abbas Araghchi, to discuss stronger bilateral cooperation on all fronts. During the call, the Iranian Foreign Minister assured the Secretary that Iran will allow the safe, unhindered, and expeditious passage through the Strait of Hormuz of Philippine flag vessels, energy sources, and all Filipino seafarers. Pwede sila. Secretary Lazaro noted that this positive development is vital for the Philippines and it will not only ensure the safety of Filipino seafarers operating in the area but will also help ensure energy security for the country. Kaya yan ang mga laman ng balita. Kaya sabi dito ni Steve Pabs, pwede naman pala kahit hindi murahin. Hindi kailangan mga kababayan yung mga matatalim na salita. Ang kailangan po, malumanay na mga pananalita. Hindi kailangan ang argumento, mga kababayan. Sabi nga mga kababayan sa kasabihan, words uttered with kindness convince better than good arguments uttered with arrogant petulance. Ganun po, nakumbinsi agad kasi tayo ay nakikiusap ng mahinahon, mga kababayan.
Diba? Pinagbigyan agad-agad mga kababayan yung pakiusap ng ating Department of Foreign Affairs Secretary. So mabuhay si Secretary Lazaro. Yan ang tunay na diplomat. Hindi yung secretary noon ni Digong nagmumura. Si Secretary Locsin, mahilig yun magbura. Hindi bagay maging diplomat, maging DFA secretary. Pag foreign secretary ka, dapat malumanay ka magsalita. Narinig din nyo na magsalitang ganyan si Secretary Lazaro. Very professional, mga kababayan. Real, diplomat. Pag diplomat ka, dapat mababa yung boses mo at malumanay, piling-pili ang mga salita na yung binibitawan. Yan ang diplomat. Tama po, mga kababayan? Kaya maganda yung naging resulta ng pag-uusap. Ayos na ayos. We are assured of passage, safe passage. So walang gagalaw, mga kababayan. Pero tingnan ninyo yung mga European countries. Nagmi-meeting sila. Kasi sabi ni Trump, bala din na niya kaya, ayaw man ninyong tumulong sa akin. Di bala din kayo sa buhay ninyo. Kunin ninyo yung oil ninyo kung gusto ninyo. O di ba? Ay, bigay ko sa inyo yung kwento po. Yan, report ng DCRH. Britain says 40 countries discuss reopening Strait of Hormuz after Iran blockade. So nag-uusap-usap sila to reopen the Strait of Hormuz and stop Iran holding the global economy hostage, sabi po ng Britain. After US President Donald Trump said securing the waterway was for others to resolve. Bahala din anya kayo. British Foreign Minister Yvette Cooper said Iran's recklessness in blockading the waterways was hitting households and business in every corner of the world. As she chaired the virtual meeting which included France, Germany, Canada, the United Arab Emirates, and India. We have been seen Iran hijack an international shipping route to hold the global economy hostage, sabi po ni Cooper. In an opening remarks broadcast to the media before the rest of the meeting took place behind closed doors. The discussion took place after Trump said on Wednesday evening that the strait could open naturally, and it was the responsibility of countries that rely on the waterway to ensure it was open. Ayaw ninyo anyang tumulong, di bala kayo sa buhay ninyo. Gusto nang umalis ni Trump as NATO member? Kami niya ang Amerika, we have our own supply. Hindi namin kailangan mag-rely dyan sa Strait of Hormuz. So ang pwede ninyong anyang gawin, take your oil there. Bala kayo. O pwede din bumili kayo sa amin. Pasiguro yung Amerika, magaling talaga Amerika, pasiguro. Advance mag-isip eh. O di ba? So ganoon ang sabi ni Trump, inis na po sa mga NATO countries sa Europe. Gusto lang anya ninyo, kami yung gumalaw ng gumalaw, tapos pinapakiusapan kayo na kung pwede magamit namin yung military base ninyo para sa aming military operation, ayaw ninyo. O di bala din kayo. Problema din ninyo kung saan kayo kukuha ng petroleum ninyo. Ganon si Trump, matindi si Trump. Tapos nag-warning po sa Iran. In 2 to 3 weeks anya, I will send you back. We will send you back to the Stone Ages. So, there is danger mga kababayan na baka gumamit na ng ultimate weapon, nuclear weapon yung Amerika. So sabi dito sa balita, European official said Thursday's initial meeting focused on which countries were prepared to participate in the proposed coalition and the diplomatic economic options available to persuade Iran to open the strait. Although the meeting ended without any specific agreements, there was a consensus Iran should not be able to introduce transit fees on ships using the waterway, and all nations should be able to use it freely. One of the officials said,
Iran has effectively shut down the key waterway, which carries about a fifth of the world's total oil consumption, in retaliation for U.S.-Israeli strikes which began in late February. Reopening it has become a priority for governments around the world as energy prices soar. Pero magaling yung ating ginawa ng ating secretary. Direktang kinausap yung Iranian foreign minister at inapprove. Sige niya, libre kayong dumaan dito. Ayos, kasi di kayo nakikisali dito. Very good. Di ba, mga kababayan? So sana tuloy-tuloy na siya. Pero siyempre, hindi natin sigurado ang mga susunod na lalo't nagbanta si Trump, mga kababayan, for a possible final assault. Pero kung halimbawa totally crippled na with a final assault na gagawin ng Amerika, babalik siya sa dati. Libre ang wala nang magdidikta pa na Iranian government. Di ba? Ito yung warning, mga kababayan, ni Trump. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. The short-term increase has been entirely the result of the Iranian regime launching deranged terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict. This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons, and the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. I can say tonight. So yan ang stern warning, mga kababayan, mula kay Trump. That's his statement. Ang tingin ng mga analyst, gagamit na po ng ultimate weapon ang Amerika laban sa Iran. And that will be a nuclear weapon, mga kababayan. Kasi i-reduce niya to Stone Age. We will bring you back, to the Stone Ages, sabi ni Trump. Ito yung balita dito. I-share ko ito sa inyo. War hawks licking your lips, sabi dito. Details on Iran's nuclear program leak. A UN diplomat has quit his point in disgust, claiming he gave up his diplomatic career to leak information about war hawks preparing for the unthinkable. Sabi dito sa report written by Alex Blair sa news.ao.com. Sabi diyan sa balita, the public resignation of a UN-affiliated diplomat has rejected a new layer of controversy in the already volatile conflict in the Middle East, casting himself as a whistleblower. Lebanese Mohammad Safa stepped down with a damning list of allegations against what he describes as elements within the United Nations. He claims some players in the pact are preparing for the possible use of nuclear weapons against Iran. Donald Trump insists the war will be over in a matter of weeks, but the can of worms is already open. Iran's anti-West rhetoric has been emboldened by the sudden and extreme escalation by the US and Israeli militaries, with officials now saying they will not accept the war is over until both nations are humiliated and forced into deep regret. Yan po. UN diplomat siya, mga kababayan, whistleblower UN diplomat. Siya yung nagsabi. US Secretary of War Pete Hegseth has done little to ease those fears, reposting comments today from Donald Trump about sending Iran back to the Stone Age. In a now viral post on X, Safa Frame, hindi yan pangalan, framed his departure as an act of protest attacking the war hawks
licking your chops at the prospect of civilian misery. Madaling sabi mga kababayan, ang pinag-iisipan na ngayon yung paggamit ng nuclear weapon tulad ng ginawa ng Amerika sa Japan nang sumurrender po, ending World War II. Atomic bomb, inulog po sa Hiroshima, Nagasaki. Matindi po yon mga kababayan. In a twinkling of an eye, instantaneously, 35,000 ang patay agad-agad. In the coming hours and days, around 140,000 ang namatay. Yung iba nagtatakbo na agnas yung because of intense heat mga kababayan mula sa bomba atomika. Nasusunog yung kanilang naagnas yung kanilang katawan. Kaya ang daming based sa history nangamatay sa ilog kasi takbuhan yung mga tao sa ilog because of the extreme heat na galing po sa nag-cauliflower na bomba atomika. Ganon yung nangyari based sa history. That resulted to the surrender ng Japan sa Amerika. Ganon. Yun ang pinag-iisipan ngayon. Yun, 1945 yon, napakatindi na ng bomba atomika. Ngayon pa na masyado naka-advance ng nuclear weapons po ng Amerika, unparalleled siya sa mundo, sa buong mundo, mga kababayan. Yun ang statement ni Trump. Trump said he will send Iran back to the Stone Age. Yung sabi dito, I don't think people understand the gravity of the situation as the UN is preparing for possible nuclear weapon use in Iran. I gave up my diplomatic career to leak this information. I suspended my duties so as not to be part or a witness to this crime against humanity. He called on the world to consider the humanity of 9.7 million people residing in the Iranian capital. While the ruling regime has severe human rights offenses against its name, Sapa pointed to one of the most tragic constants of war, the civilian toll. This is a picture of Tehran. For you, uneducated, untraveled, never served war hawks licking your chops at the thought of bombing it. It's not some low population desert, he continued. There are families, children, family, pets, regular working class people with dreams. You're sick to want war. Tehran is a city of nearly 10 million people. Imagine nuking Washington, Berlin, Paris, London, or beyond, bomb with nuclear weapons. Yan ang Tehran, mga kababayan. Malamang matunaw po. Kailangan dapat na-address ng nitong UN diplomat sa mismong mga Iranian officials, the remnants na sumurrender na sila kung ayaw nilang matulad sa Hiroshima, Nagasaki. Di ba? Kailang matigas Yan ang problema, matigas Gusto nila siguro ganon ang mangyari sa kanila. Yun ang ibibigay ni Trump. Sending him back to the Stone Age, mga kababayan. Kahit ako, ayaw ko sana ng ganyan. Kailang kayo That is your choice. Reports that the World Health Organization is preparing for a worst-case nuclear scenario have also stirred up chatter among analysts. However, as representative of an NGO with consultative UN status, SAFA was not a senior decision maker. His claim that the UN is preparing for possible nuclear weapon use remains unverified. He sent millions in the US a warning that history will remember us, urging them to prioritize what he says in the greatest existential threat of our time. So yun ang kahindik-hindik na mga developments ng balita ngayon, mga kababayan. Pray for peace for Israel in the whole world, mga kababayan.
Kaya lang, sabi nga natin, ito ay parte ng unfolding prophecy that there will be wars and rumors of wars. Sa ating mga believers, ang paalala sa atin ng ating Panginoon ay huwag mabahala. Do not be troubled. Believe in Him. God is in control, mga kababayan. And sabi ko sa inyo, be saved. Now is the day of salvation. Receive our Lord Jesus Christ as Lord, personal Lord and Savior. Para dumating man yung tribulation period na paparating na po, ligtas ang inyong kaluluwa at makasama tayo sa rapture of the believers, the rapture of the church. Yun ang aking mensahe sa inyo ngayong Good Friday. Okay po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito po, tingnan ninyo. Cancer-free na siya po. Siya si Yolitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Jolie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, trusted by survivors. For your orders and inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try niyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center, matatagpuan sa Isiana City, Paranaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.